Hapon na nang magising si Edward. Pagtayo niya ng higaan, kaagad niyang tinawag ang kanyang tagapag-alaga na si Mang Ben. Mang Ben! Mang Ben! Marahas niyang pinatunog ang maliit na bell na nakalagay sa ibabaw ng side table. Ito ang ginagamit niyang pantawag sa mga katulong. Nagmamadali namang pumunta ang matanda sa kanyang silid. Bakit po, sir? Ang tagal mo naman. Nangawit na ako sa kakapatunog ng bell na to. Pakihanda mo nga yung pampaligo ko. Alis ako ngayon. Saan po kayo pupunta? Kakain kami ni Mika sa labas. Sige, sir. Mabilis na inihanda ng matanda ang mga gagamitin niya, pati na rin ang kanyang mga susuotin. Matapos ng ilang minutong paliligo, tinulungan siya ng matanda na magbihis. Bakit itong hinanda mong damit? Ayoko nito. Ipili mo nga ako ng iba. Sige po, sir. Agad na namili ang matanda, pero pagbalik niya, tinanggihan uli ito ng lalaki. 5 beses na naglabas ng damit ang matanda bago nakapili ng susuotin si Edward. Anong oras po ba kayo uuwi? Tanong ng matanda habang inihahanda niya ang amo sa garahe. Hindi ko alam. Huwag yun na akong hintayin. May sasakyan naman ako eh. May sarili akong susi ng bahay. May guard naman na magbubukas ng gate. Saka hindi na ako bata no, para magsabi ng oras ng alis at uwi. Sige. Okay lang naman po, kaya lang bakit tumawag ang mami nyo? Ano pong sasabihin ko? Di sabi mo sa kanya, wag niya akong pakialaman. Sila nga ni Daddy, hindi ko pinakikialaman eh. Tinatanong ko ba kung kailan sila uuwi? Di ba hindi? Padabog na binuksan ni Edward ang pintuan ng kanyang magarang sasakyan. Mabilis namang tumakbo ang kanyang driver. Agad niya itong pinigilan pagkalapit sa sasakyan. Hindi na. Hindi ko kailangan ng driver ngayon. Kakain lang ako sa labas. Tumango na lang ang kanyang driver at ginabayan siya hanggang sa makalabas ng mansyon. Habang nagmamaneho, tinawagan na niya ang nobya gamit ang cellphone. Bayan, tagal naman sagutin. Saad niya nang makailang ring na. Maya-maya ay sinagot na ng babae ang kanyang tawag. Ang tagal mo naman sumagot. Ano bang ginagawa mo? Sorry babe, kausap ko na si mami kanina. Bakit ka napatawag? Oh, nakalimutan mo na bang inaya kita na kumain sa labas? Inis niyang sabi. Ha? When? Wala akong matandaan babe. Hindi ka naman kaya nag-aya. Mataki na naman siguro yung toyo mo no? But wait, nasa ka na ba? Don't tell me papunta ka na dito sa bahay. Yes. Oh my gosh. Okay fine. Mag-ready na ako. Pinatay na ng babae ang tawag at napakunot ng noo si Edward. Magre-ready lang, kailangan pang patayin yung call. Ilang minuto lang ay narating na niya ang bahay ng nobya. Inihinto na niya ang sasakyan sa tapat ng gate at muling tinawagan ng babae. Nandito na ako ha, lumabas ka na. Sabi niya sa nobya nang sagutin nito ang tawag. Okay babe, wait lang. Mainipin at maiksi ang pasensya ni Edward. Ilang minuto pa lang ang lumilipas ay naiinis na siya. Pakiramdam niya ay mag-iisang oras nang hindi pa lumalabas ang babae. Kaya pinindot na niya ang busina ng paulit-ulit. Maya-maya ay nagbukas na ang gate at lumabas na si Mika. Sorry babe, nagpaalam pa ako kay mami. Tinatanong niya kung bakit daw hindi ka muna dumaan sa bahay. Pasok ka muna. Paliwanag ng babae pagkasakay sa sasakyan. Nagugutom na ako. Mamaya na lang siguro pag-uwi. May food din naman sa bahay eh. Matalim na ang tingin ni Edward sa nobya. Kung gusto ko ng pagkain bahay, marami rin sa kusina namin no. Kaya lang, gusto ko yung nasa labas. Oo na. Huwag ka na masungit no. Ang init na naman ng ulo ng babe ko. I love you babe. Hinalikan na lang ng nobya ang pisngi ni Edward para pakalmahin ito. Sige na po. Kahit saang restaurant pa yan, let's go. Pinandar na ni Edward ang sasakyan. Nang ibaba niya ang kamay, sinadya niyang ilapat ito sa hita ng nobya. Napaka-naughty mo talaga. Dumaplis lang, ikaw naman oh. Sus, parang hindi kita kilala Edward. Nagutom ka na ba? Hindi pa naman, bakit?
Baka gusto mong dumaan muna tayo sa malamig bago tayo kumain sa restaurant. Magpagutom muna tayo. Pakindat-kindat pang sabi ni Edward. Ha? Loko ka talaga. Ano ako sira? Bawal pa yung iniisip mo na yan, no? Sus, wala ka sigurong tiwala sa akin. 3 taon na tayo tapos wala man lang akong ano. Siguro hindi ka pa sure na ako na talaga kasi ako sure na akong ikaw lang eh. Edward, hindi naman sa ganun. Siyempre, sure din akong ikaw na ang pakakasalan ko. Kaya lang siyempre, ayoko pa. Eh di wag. Saad niya at tumahimik na lang na nagmaneho. Ilang minuto rin silang walang kibuan sa loob ng sasakyan. Hanggang sa bigla na lang may nagsaboy ng tubig na may sabon sa salamin ng kotse. Nagulat si Edward sa batang gumawa nito. Aba, sira ulong bata yun ah. Nakakasanayan na nilang kapag ganitong traffic gumagawa ng kung ano-anong gimmick. Teka nga. Bubuksan na sana ni Edward ang bintana ng sasakyan sa kanyang tapat nang pigilan siya ni Mika. Babe, huwag mo na lang silang pansinin. Baka sabuyan ka pa ng tubig, no? Aalis din yan pagkatapos nilang linisin ang salamin. Eh nakakainit ng ulo ang mga kagaya nila eh. Akala mo naman eh talagang nalilinis ang salamin. Mga mapagsamantala rin ng mga yan eh. Mga pulubi, mga hampas lupa. Hey, watch your mouth, babe. Bakit? Totoo naman ah. Tingnan mo nga itsura nila. Mukha ba yung tao? Di mo na nga makilala dahil sa dungis ng mukha eh. Kailangan pa ba nilang dumihan ng mukha nila para lang kaawaan? Well, sorry sila. Hindi ako basta paiisa, no? Alam ko ang modus ng mga yan eh. Mas malaki pang kinikita nila kaysa sa sahod ng mga nagtatrabaho. Pero hindi sila yumayaman. Eh kasi nga, kababata pa lang, may mga bisyo na. Hindi naman siguro lahat. Saka, hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin. Umiinit lang ulo mo eh. Lalong uminit ang ulo ni Edward ng katukin ng bintana ng kanyang sasakyan matapos linisin ng bata ang salamin. Inihanda ng bata ang kanyang kamay na nagsasabing hinihingi na nito ang bayad. Pinindot ni Edward ang busina, paulit-ulit at malakas. Nang umandar na ang traffic, iniwan na niya ang bata. Pero humabol ito at tinagisa ng itlog ang salamin ng sasakyan. Ba't sira ulo talagang bata yun ah? Kapal ng muka. Hayaan mo na. Ipalinis na lang natin later. Awat ni Mika sa kanya. Inis na inis pa rin si Edward nang makarating sila sa restaurant. May matandang lalaki na sumisenya sa kanya para maigarahin ng maayos ang sasakyan. Hindi rin ito pinalagpas ni Edward. Oh, tingnan mo yung matandang yan. Isa pa yan eh. Akala mo talagang naghahanap buhay. Pero wag ka, lasenggo yan. Tapos sa mga anak, pinababayaan palaboy-laboy lang sa kalsada. Napakamot na lang ng ulo si Mika. Hindi na niya sinagot ang kasintahan para hindi na madagdagan ng init ng ulo nito. Diretso silang pumasok ng restaurant at hindi na nilingon ang matandang lalaki. Pagkapasok nila sa loob, agad na lumapit ang waiter at inisikaso sila. Naging maayos naman ang pakikitungo ni Edward sa staff ng restaurant. Huminahon na rin ito hanggang sa lumabas na sila. Muling umalalay ang matandang lalaki sa paglabas ng sasakyan. Pero nang paalis na sila, humingi ang matanda ng bayad sa pagbabantay nito sa sasakyan. Panay ang katok ng matanda sa bintana ng sasakyan. Pinagbuksan na ito ni Edward dahil lumalakas na ang katok nito. Ano mo kailangan mo, tanda? Tanong ni Edward. Makakatok ka naman. Babasagin mo ba itong salamin ng kotse ko? Mas mahal pa sa buhay mo itong pagpapagawa nito, no? Ihingi lang po kasi sir ng bayad sa pagbabantay ko sa kotse nyo. Saka sa pag-a-assist ko rin sa inyo. Ano? Bayad? Bakit? Kinuha ko ba serbisyo mo? In the first place, hindi kita kinausap na gawin mo kung ano man yung ginagawa mo, no? Wala akong dapat bayaran. Saka, parking lot ito ng restaurant. Hindi kailangan ng bantay dito. Hindi ko rin kailangan ng assistant sa pagpapark dahil driver ako. Kaya kong gawin niya na mag-isa. Lumayo ka na nga! Baho-baho mo. Dapat hindi pinapupuntang kagaya mo sa lugar na ganito eh. Kagad siyang pinigilan ng nobya dahil nakikita na ng babae ang paiyak na mata na matanda. Babe, stop it. Ako na magbibigay kay tatay. Maliit na bagay lang naman yan eh. Hayaan na natin. Lalong nagalit si Edward sa sinabi ng nobya. Anong tingin mo sa akin? Walang pera? Alam mo kung gaano ako kayaman, no?
Kahit ang buhay na matandang to, kaya kong bilhin. Pero hindi ako mag-aaksaya ng pera sa mga kagaya niya. Bakit mo siya bibigyan? Sino ba siya? Napakasama naman ang ugali mo. Kung gaano kagwapo ang itsura mo, ganun kasama ang ugali mo. Bata pobre! Galit na sabi ng matandang lalaki na pinag-igting ng tenga ni Edward. Dapat sa'yo, pinapapangit. Kasing pangit ng ugali mo dapat ang itsura mo. Yung bang walang makakapagpabalik kahit pa ang siyensya dahil hindi uubra ang yaman mo para gamutin ang kasamaan mo. Binuksan ni Edward ang pintuan ng sasakyan para harapin ang matanda. Hindi siya nagpapigil sa nobya kaya napababa na rin ng kotse ang dalaga. Babe, babayaan mo na. Huwag mo nang patulan si tatay. Hindi. Dapat dito tinuturuan ng leksyon. Ako pa minasama, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kayo mga ampas lupa dapat sa inyo, lagi lang humalik sa lupa. Gigil na gigil si Edward habang marahas na isinusubsob ang matanda sa lupa. Yan, magtanda ka na. Tandaan mo ang mukhang to kasi wala kang makikitang kasing gwapo nito. Tama na, Edward. Pinilit ng hatake ni Mika si Edward pabalik ng sasakyan. Pwede ba? Bakit ba napakainit ang ulo mo ngayon? Hindi na kumibo si Edward. Nag-drive na lang siya pauwi. Tiningnan pa niya sa side mirror ang matanda habang papalayo sila. Nakaramdam siya ng kilabot nang makita ang matanda na nakatayo at titig na titig sa kanila. Naramdaman niyang kakaiba ang titig nito. Napabalik ang atensyon niya nang tawagin siya ng nobya. Wala. Hayaan mo na. Sabi na lang niya. Edward, saan mo ba ako dadalhin? Ibang way to Di mo ba ako ihatid sa amin bago umuwi? Tanong ni Mika nang mapansing lumagpas na ang likuan papunta sa kanila. Nako, sorry nakalimutan ko. Pero daan na lang muna tayo sa amin. Ano ba nangyayari sa'yo? Bigla ka nalang nawawala sa sarili. Kanina ka pa. Don't tell me, nakukonsensya ka dun sa ginawa mo sa matanda. What? Me? No way! Bakit naman ako makukonsensya? Siya itong mali. Kapal ng mukha niya maningil ng serbisyong kusa naman niya ibinigay. Napailing na lang ang babae. Akala ko pa naman, nagbago ka na. Bakit? Okay naman ako Sila itong hindi. Tama na. Baka kung saan na naman mapunta yung usapan nito. Sinimulan mo Okay na nga ako, no? Binalik mo na naman. Nang makarating na sila sa bahay ni Edward, dire-diretso lang silang naglakad papasok ng bahay. Hey, Edward, ano ba? Gusto ko nang umuwi. Sigaw ng babae habang hinahabol siya nito. Maaga pa naman Mamaya na lang. Dito ka na lang muna. Pagkapasok nila sa loob, kagad na sumalubong si Mang Ben. Sir, akala ko po gagabihin ka. Paano? May visit kasing umepal sino po? Sumabat na si Mika. Siya na ang sumagot sa matanda. Huwag niyo pong tanungin, Ma'am Ben. Iinit na naman ang ulo niyan. Ang hirap pa namang awatin. Nanggulo na naman po ba, Miss Mika? Ano pa nga ba? Oh, ako pa nang gulo. Yung matanda yun, no? Deserve niya yun. Sabat ni Edward at pagkatapos ay nagtuloy na siya sa kanyang kwarto. Inis niyang ibinagsak ang sarili sa kama. Okay, so what now? Dadalhin mo ako dito tapos tutulog ka lang? Sabi ni Mika nang maabutan siyang nakahiga sa kama. Tinapik-tapik naman ni Edward ang kama. Inaaya niya ang nobya na mahiga roon. Halika dito, babe. Dito ko na lang matulog ngayong gabi. Tatawagan ko na lang si tita. No, magagalit si daddy. Kailangan ko nang umuwi. Naupo si Edward at tinawakan sa braso ang nobya. Kinabig niya ito para mapaupo sa kanya nilambing-lambing. Mamaya na, babe. Ihatid naman kita Pero maaga pa naman Tumambay ka na lang muna dito. Mainit ang ulo ko, no? Palamigin mo muna. Pwede ba, Edward? Umayos ka nga. Nang maramdaman ni Mika na nag-iiba na ang takbo ng paglalambing ni Edward, kumalas na ito mula sa pagkakayakap sa lalaki. Tumayo siya at bahagyang lumayo. Ayoko nga kasi, ang kulit mo naman. Ihatid mo na ako. Gusto ko nang umuwi.
Galit na sumagot si Edward. Okay, fine. Muwi ka na. Muwi kang mag-isa. Napaka-arte. Dahil sa sinabi ni Edward padabog na umalis ang kanyang nobya, ibinagsak pa nito ang pinto pagkalabas ng kwarto. Kinabukasan, dala pa rin ni Edward ang init ng ulo niya. Pumunta siya sa bilyaran na tambayan niya kapag naiinip. Naabutan niya ang ilang mga kaibigan na nagsisipaglaro ng bilyar. Ayos ah. Di nyo naman ako sinabihan na tatambay kayo dito. Sana pumunta akong may date din na katulad ninyo. Tingnan nyo kayo oh. Kanya-kanya kayo ng dala. Saan nyo ba napagkukuha ang mga yan? Ayos kayong pumili ah. Dapat ganyan. Yung nakaka-level natin sa itsura at katayuan sa buhay. Mga naguntugan pa sila ng kamao bilang batian. Nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa gilid. Nahatak nito ang kanyang atensyon. Uy, sino siya? Tanong niya sa isang kaibigan. Kaibigan niya ni Lynn, si Natasha. Sagot sa kanya ng kaibigan. Mabuti naman at may kaibigang magandang girlfriend mo, pre. Baka naman pwede mo akong ipakilala sa kanya. Tinawanan lang siya ng kaibigan. Ano ka ba, pre? Baka mamaya ay maalaman niya ni Mika. Maayari pa ako sa kanya. Tawagan mo na lang siya. Papuntay mo dito. Ano? Hindi niya malalaman kung walang magsasabi, no? Wala namang traidor dito sa atin, di ba? Isa-isa niyang tiningnan ng mga kaibigan para bantaan ang tingin ng mga ito. Umiling na lang sila at wala nang nagawa. Pinormahan niya ang babae. Liberated ito at mabilis na sumakay sa kanyang gusto. Ganito ang gusto ko. Madaling ayain kahit saan dalhin. Binalingan niya ang mga kaibigan para magpaalam sa mga ito. O paano mga tol? Boring na kasi dito eh. Aalis muna kami ha. Mag-enjoy lang kayo dyan. Pinigilan pa siya ng mga kaibigan pero hindi siya nakinig. Pinasakay niya sa kotse ang babae. Pagkapasok nila sa sasakyan, sinubukan niyang halikan ng babae. Hindi naman ito tumanggi. Sinunggaban ng babae ang kanyang paghalik. Edward? Natigilan siya nang marinig ang pagtawag sa kanya. Napakamot ng ulo si Edward nang mapansin hindi niya pala naisara ang bintana ng sasakyan. Huling-huli siya ni Mika sa akto. Mabilis na binuksan ng babae ang pinto ng sasakyan at pinagsasaktan siya nito. Walang yaka dahil hindi kita pinagbigyan. Kaya gagawin mo na ito sa ibang babae. Ibang klase ka talagang animal ka. Uy, tumigil ka nga. Nasasaktan na ako. Sasaktan talaga kita. Napakawalang hiya mo. Lumabas siya ng sasakyan at dahil sa init ng kanyang ulo ay nasampal niya ang nobya. Natigilan din siya matapos siyang mahimasmasan. Magsama kayo ng babae mo. Napakawalang hiya mo. We're done. Umiyak na umalis si Mika. Napasuntok na lang si Edward sa bubong ng sasakyan pero hindi niya hinabol ang babae dahil mataas ang kanyang pride. Pumasok uli siya sa loob ng sasakyan at binalingan ng babaeng nakaupo sa passenger seat. Oh, ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Labas! Ganon? Buisit? Singhal ng babae pagkatapos ay lumabas din ng sasakyan. Mabilis na minaneho ni Edward ang sasakyan. Hindi niya iniisip kung saan pupunta. Habang nagdadrive, may narinig siyang boses. Palinga-linga siya habang pinakikinggan ito. Ano bang ingay yun? Tiningnan pa niya ang radyo para malaman kung doon galing ang kanyang naririnig pero hindi naman ito nakabukas. Tiningnan din niya ang kanyang cellphone para malaman kung may tumatawag pero wala rin. Ang boses ay palakas ng palakas habang tumatagal. Bagya na ring lumilinaw ang mga salita sa kanyang pandinig. Hindi niya maintindihan ang sinasabi dahil iba ang lingwahe nito. Pero naiisip niyang hindi na ito normal. Nababaliw na ba ako? Inalog-alog niya ang sariling ulo. Nagbabaka sakaling mawala ang naririnig niyang yon. Pero lalo lang lumilinaw at pakiramdam niya ay papalapit siya ng papalapit sa boses na yon. Palinga-linga siya sa gilid ng kalsada habang nagmamaneho dahil tinitingnan niya ang mga tao. Hanggang sa makita niya ang isang matandang lalaki. May kalayuan pa ito pero nararamdaman niyang ito ang nagsasalita dahil kumikibot-kibot ang kanyang bibig.
Titig na titig ito sa kanya. Parang kilala ko siya. Nang makalapit na siya sa matanda, nakilala na niya ito. Siya yung matanda sa parking lot. Ang walang yang yun. Hindi niya inihinto ang sasakyan. Nilagpasan niya lang ang matanda. Pero ramdam niyang kakaiba ito. Weirdo talaga ang isang yun. Umuwi na lang siya sa bahay. Nag-inom ng alak. Nilunod niya ang sarili sa alak hanggang sa makatulog. Araw-araw siyang nag-iinom. Dumadayo pa sa bahay ng mga kaibigan. Nag-ayang mag-bar. Wala siyang ginawa kundi magsaya lang ng magsaya. Magpakalasing. Mambabae. Nang magising siya mula sa kalasingan, sobrang sakit ng kanyang ulo. Kaagad niyang tinawag ang tagapangalaga na si Mang Ben. Bakit po, sir? Sakit ng ulo ko. Ikuha mo nga ako ng tubig. Sige po. Pagkabigay sa kanya ng tubig, ininom niya ito agad na parang ilang araw nang hindi nakakatikim ng tubig. Nanunuyo ang lalamunan niya dahil sa uhaw. I-ready mo nga ako ng pampaligo. Utos pa niya sa matanda. Opo, sir. Pagkapasok niya sa banyo, tiningnan niya muna ang sarili sa malaking salamin bago pumasok sa shower. Napasigaw siya nang makita ang kanyang itsura. Dali-dali naman pumasok ng banyo ang kanyang tagapag-alaga. Sir, may problema po ba kayo? Sino itong nakikita ko sa salamin? Sir? Pasigaw niyang inulit ang kanyang tanong. Sabi ko, sino yung nasa salamin? Ikaw po, sir. Ikaw po yan. Pinagbabatukan niya ang matanda. Huwag mo nga akong pinagloloko. Kailan pa pumangit ang ganito ang mukha ko, ha? Nakikita mo yung nasa salamin na yan? Ubod ng pangit yan. Hindi naman ako tinutubuan ng pimples, ha? Pero nakikita ko ngayon, pimples na tinubuan ng mukha. Ang kapal-kapal ng kilay ko, oh. Tapos ang ngipin ko. Bakit nandito pa yung sungki na patong-patong? Di ba? Bata pa lang ako, inayos na ito. Bakit bumalik? Sir, ganyan naman po talaga ang itsura nyo. Hindi naman po talaga nagbago. Yan po talaga kayo. Halos mabugbog niya ang matanda dahil sa sinabi nito. Ano bang pinagsasabi mo? Ang gwapo kong lalaki, makinis. Tapos sasabihin mo, ito talaga itsura ko? Lumabas siya ng banyo, tiningnan ang sarili sa iba pang salamin sa buong bahay. Pare-pareho lang ang kanyang nakikita. Pati ang hubog ng kanyang katawan ay nag-iba. Tumaba siya, lumaki ang tiyan at makapal ang balahibo sa binti at braso. Anong nangyayari sa akin? Anong nangyayari? Sigaw niya. Ilang araw din ang lumipas hanggang sa tumigil na siya sa pagsusungit. Mula nang matuklasan niya ang pagbabago sa sarili ay palagi siyang nagwawala. Naninigaw, nagsusungit, nananakit. Hanggang sa napagod na siya. Hindi pa rin matanggap ang nangyari pero ang katotohanan ay sumasampal lang sa kanyang mukha. Napatayo siya nang biglang maalala ang weirdong matandang lalaki. Sigurado ako may kinalaman siya sa nangyari sa akin. Palagay ko isinumpaan niya ako. Pero bakit naman niya yung gagawin? Inaano ko ba siya? Dahil lang ba sa nagsabi ako ng totoo sa kanyang itsura kaya nagalit siya? Bakit? Hindi pa rin siya nakaka-move on doon? Saan ko kaya siya hanapin ngayon? Sir, ano ba sinasabi niyo? Nagsasalita na naman po kayo na mag-isa. Saad ni Mang Ben pagkapasok nito sa kanyang silid. Ano ba kailangan mo? Hindi ka na kumakatok bago pumasok, ah. Nakatanggap po kasi ako ng balita sa sekretary niyo sa office. Oh, ano daw? Kailangan niyo raw pong pumasok sa trabaho. Napataas ang boses ni Edward nang marinig yun sa matanda. Ang kapal naman niya para utusan akong pumasok sa trabaho. Ako may-ari. Papasok ako doon kung kailan ko gusto. Saka isa pa, nandun naman ang business advisor ko, ah. Ang desisyon niya ay desisyon ko rin. Bakit pa ako pupunta? Para saan? Saka sa ganito itsura ko, pupunta ako doon? No way! Yun na nga po, pinapupunta rin kayo ng business advisor niyo. Nagkakagulo raw po doon. Nagsisipag-back out na raw po yung mga shareholders dahil nalulugi na ang negosyo niyo. Ha? Anong sinabi mo? Paano malulugi ang business ko? Kailan ba kayo pumasok sa trabaho?
Wala ka nang alam sa nangyayari doon. Wala ka nang pakialam. Ipinaubay mo na lang sa iba. Hindi naman sila totoong nagmamalasakit eh. Hindi na nakapagsalita pa si Edward dahil sa pakiusap na rin ni Mang Ben pumunta siya sa meeting. Doon niya na lamang talagang nalugi na ang kanyang negosyo. Napabayaan niya ito dahil sa ginagawa niyang paglalakwat siya. Wala siyang nagawa. Hindi niya napigilan ang pag-aal sa baluta ng mga shareholders matapos nilang igiit na ibalik ang kanilang puhunan. Matapos ang ilang linggo, dinalo siya ng kanyang mga magulang. Nabalitaan ng mga ito ang pagbagsak ng kanyang negosyo. Kaliwat kanan ng sermon na kanyang natanggap. Stop it, Mom! Dad! Huwag niyo akong pagsalita na parang napakawalang kwenta ko. Bakit? Nasaan ba kayo nung kailangan ko ng gabay? Mas mahal ka sa inyong negosyo nyo kaysa sa akin na anak nyo. Dapat hindi na lang kayo nag-anak eh. Iniwan niya ang mga magulang. Nagkulong siya sa kwarto at hindi siya lumabas hanggat hindi umaalis ang mga ito. Gumuho ang mundo ni Edward hanggang sa dumating ang punto na kailangan na rin niyang paalisin ang mga kasambahay dahil wala na siyang maipasahod sa mga ito. Nasa study room siya. Isa-isa niyang pinapatawag ang mga kasambahay para ibigay ang huling sahod nila. Nang si Mang Ben na lang ang natira, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang sobrang puti na naglalaman ng sahod nito. Ma'am Ben, pwede niyo na rin akong iwan. Wala na akong may papasahod sa inyo eh. Iniabot niya ang sobre pero tinanggihan ng matanda. Bata ka pa lang. Ako na nag-alaga sa iyo. Mula nang ipinanganak ka hanggang sa nag-aral, hanggang sa nagbinata. Hanggang sa sinubukan mong tumayo sa sariling paa para ipakita sa mga magulang mong kaya mong magpatakbo ng negosyo at nang makauwi na sila. Para palagi na kayong magkakasama. Ngayon pa ba kita iiwan? Kung kailan kailangan mo ako ngayon? Tumulo ang luha ni Edward. Bumalik ang puso niyang mamuo na pinatigas niya lang para patuloy na mabuhay sa kabila ng pagiging malayo sa kanyang mga magulang. Pero wala na po akong ipapasahod sa inyo ha. Hindi ko naman kailangan ng pera eh. Malaki-laki na rin ang naipon ko dahil sa mga sahod ko mula noon. Wala naman akong pamilyang itinataguyo dahil mag-isa lang ako sa buhay. Ikaw lang ang pamilya ko, Edward. Kaya para saan naman ang sahod na yon? Napayakap siya sa matanda at saka humagulgol. Niyakap siya nito ng mahigpit. Alam ko kung saan ka nang gagaling. Kaya hindi kita iiwanan hanggang sa makita mo uli ang daan pabalik sa kung sino ka talaga. Lumipas ang mga araw. Ang kanyang bahay ay naging sobrang lungkot. Napakalaki nito para sa kanilang dalawa ni Mang Ben. Nasa loob siya ng banyo at inaahit ang makapal niyang bigote at balbas. Napapadaing siya dahil tinatamaan ng malaki niyang tigyawat. Visit talaga. Wala namang pag-asang umayos tong pagbumuka ko. Ilang beses na niyang inaahit ang bigote at balbas pero mabilis naman itong tumutubo. Kahit gamutin niya ang mga tagyawat ay lalo lang itong lumalala. Umabot na sa ulo ang mga ito kaya nagpakalbo na rin siya kay Mang Ben dahil naiirita siya. Nagtutubig ang kanyang mga tagyawat. Sinubukan na niya itong dalhin sa dermatologist pero lalong lumalala ang mga sugat kaya inihinto na lang din niya. Nakaupo siya sa balkonahin nang dalahan siya ni Mang Ben ng kape. Malalim ang iniisip mo Magkape ka muna. Mang Ben, may kilala ka bang albularyo? Bakit bigla mong naitanong? Hindi talaga normal yung pakiramdam ko eh. Aba, hindi dapat albularyo, dapat sa doktor. Dadalhin kita sa doktor. Sandali lang at may kukunin lang ako. Hindi po yun, Mang Ben. Wala po akong sakit. Ano ba yung sinasabi mo? Pakiramdam ko kasi, sinumpa ako eh. Halos maibuga ni Mang Ben ang hinihigop na kape nang marinig ang sinabi niya. Sumpa? May ganun ba? Sino naman ang gagawa sa iyo niyan? Saka, bakit niya gagawin? Yung matanda ho, malakas talaga yung kutob kong may kinalaman siya sa mga nangyayari sa akin eh. Kahit saan ako magpunta noon nakikita ko siya. Bumubulong sa tenga ko. Mangkukulam siguro yun eh. Ano naman ang kukulamin niya sa iyo at bakit nga? Kasi ho, nasaktan ko siya eh.
nilait dahil sa itsura niya. Kaya siguro pinapangit niya rin ako para patas na kami. Kailangan ko siya mahanap. Dapat mahanap ko siya para paggalingin niya ako. Kaya humanap po kayo ng albularyo kaya naman manghuhula para malaman natin kung nasaan yung matandang yun. Kailangan ko siyang makita. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla na lang may bolang tumalsik malapit sa kanila. Pinulot yun ni Mang Ben. Sandali lang ibabalik ko lang ito. Baka may naglalaro sa labas at tumalsik lang ito dito. Sinundan ni Edward ang matanda sa paglabas ng bahay. Huminto siya sa gate at sinilip lang mula doon ang may-ari ng bola. Nakita niyang babae ang may-ari nito. Maganda ang babae. Balingkinita ng katawan. Kagad siyang nabighani dito. Nagulat siya nang napatingin sa kanya ang babae. Hindi niya napansing napahakbang siyang palabas ng bahay dahil sa pagtitig sa babae. Bigla siyang nahiya kaya pumasok uli siya sa loob. Iniwasan niyang matakot ang babae sa kanya. Kagaya ng ibang tao at mga batang nakakakita sa kanya sa tuwing lumalabas ng bahay, lahat sila ay umiiwas, natatakot, nandidiri. May ibang binabato siya, binubuli, sinasabihang halimaw, pangit. Lahat na ng pangungutya ay naranasan niya, kaya mula noon, hindi na siya lumabas ng bahay. Muli niyang sinilip ang babae. Napangiti siya dahil nang makitang nakangiti ito. Napakaganda naman ang ngiti niya. Para siyang Diyosa. Pero hindi siya magkakagusto sa halimaw na kagaya ko. Masama pa ang ugali. Bumalik na lang siya sa loob ng bahay at tinayaang si Mang Ben ang kumausap sa babae. Naupo uli siya at binalikan ng kape na tinimpla ng matanda. Iniisip niya ang magandang ngiti ng babaeng yon habang hinihigop ang kape. Sidney! Bigla siyang napalingon nang magsalita si Mang Ben. Hindi niya ito napansin na nakabalik na sa loob. Po? Nagtataka niyang tanong. Sidney ang pangalan ng babaeng maganda. Saad ni Mang Ben. Bakit niyo po sinasabi sa akin? Di ko naman tinatanong. Pakialam ko naman sa pangalan niya. Sagot niyang pilit na tinatago ang ngiti na kusa namang kumakawala. Sos, nakita ko rin naman na gusto mong malaman Ang ganda kaya ng ngiti mo kanina. Ngayon ko lang din uli nakita yung ngiting yon. Paano niyo naman masasabi na nakangiti ako? Ang kapal-kapal kaya ng balbas at bigote ko. Hindi lang labi ang umingiti, iho. Saad ng matanda pagdakay hinigop din ang naiwan niyang kape. Alam mo ba, sabi ni Sidney kanina ang gwapo mo raw. Tinanong nga niya yung pangalan mo Napatingin uli siya kay Mang Ben. Sinabi mo? Dapat hindi mo sinabi pangalan ko. Malalaman niya na lang ang pangalan ko at kakatakutan na. Huwag mong husgahan ng tao kapag hindi mo pa nakikilala ng gusto. Kilalanin mo muna. Hindi na po. Sanay na akong mamuhay mag-isa. Ilang minutong katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa bago muling basagin ito ni Edward. Siya nga po pala. Kailangan natin mag-impake ng gamit. Yung mahalaga lang sa atin ang dadalhin natin. Ala, sir, bakit naman? Masyadong malaki ang bahay na ito para sa ating dalawa. Hindi na natin to kayang linisin, no? May bayar na ako dito. Nakabili na rin ako ng mas maliit na bahay. Hindi doon kasya yung mga gamit nating lahat dito kaya binenta ko na rin yun. Saka ayusin mo na rin yung mga damit ko. Mag-iwan ka lang ng konti. Napaluha si Mang Ben sa sinabi niya. Gusto na rin niyang umiyak pero nagpipigil siya. Kahit hindi siya magsabi sa matanda, alam nitong perang dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ang mga ito. Saka pala, yung pinapahanap kong albularyo Paalala pa niya sa matanda. Po, sir. Huwag niyo na rin akong tawaging sir. Hindi niyo na ako amo ngayon. Saka hindi ko rin naman kayo pinapasahod Isang gabi, naalimpungatan si Edward. Nakarinig siya ng mga yabag sa paligid. Dali-dali siyang bumangon. Tinalasan niya ang paningin at pakiramdam. Pinakinggan niyang mabuti kung saan ang gagaling ang mga yabag. Nagmumula ito sa labas ng kanyang silid. Daan-daan siyang bumangon.
Maingat niyang binuksan ang pinto at sinilip kung sino ang naroon. Wala siyang nakitang tao, pero nakakita siya ng anino. Malaking anino. Nakikita niya dahil maliwanag ang ilaw sa labas ng bahay. Nasisinaga ng liwanag ang loob ng bahay. Sinundan niya ng tingin ng aninong yon. Nakita niya itong lumusot sa dingding. Ano yun? Nagtataka siya pero wala naman siyang magawa. Mula noon, hindi na siya nagkaroon ng magandang tulog. Palagi na siyang nananaginip. Sa panaginip niya, may taong laging nakamasid sa kanya. Minamatyaga ng kanyang kilos. Binabantayan siya. Dahil doon, hindi siya natutulog ng mahimbing. Binabalot na siya ng takot. Pakiramdam niya ay totoong-totoo ang nasa panaginip niya. Parang nangyayari ito sa realidad. Isang araw, dumating na ang manghuhula na pinatawag niya kay Mang Ben. Binulungan pa niya ang matanda nang ipakilala sa kanya ang matandang babae. Legit po ba yan? Opo, sir. Marami nagsasabing mahusay siya. Sige, tingnan natin. Sinimulan na ng manghuhula ang pagbasa ng kanyang palad. Ikaw ay nasa ilalim na matinding pagsubok sa buhay. At ang pagtatagumpay dito ay nakasalalay sa iyong pagpapasya. Binawi ni Edward ang kanyang kamay sa pagkakahawak ng manghuhula. Hindi yan ang gusto ko malaman. Di ba manghuhula ka? Mahinahanap akong tao. Gusto kong alamin kung nasaan siya. Dapat sa pulis kayo magpunta. Kapalaran ng aking binabasa, iho. Sagot ng manghuhula. Hindi siya basta tao Makapangyarihan siya. Isa siyang mangkukulam. Isinumpa niya ako Hindi naman ganito yung itsura ko dati. Gusto ko siya makita para ipaalis yung sumpa niya. Patagal na rin itong nagpapahirap sa akin Gusto ko nang bumalik sa dati. Ganun ba? Nababasa ko naman sa mga matabo na nagsasabi ka ng totoo. Hayaan mong itanong natin sa mahiwaga kong bolang kristal. Inilabas ng matandang manghuhula ang bolang kristal mula sa kanyang bag. Ipinatong niya ito sa lamesa. Nagsimula siyang magdasal. Kinausap niya ang bolang kristal na parabang tao itong nakakaintindi. Maya-maya ay napapikit si Edward nang biglang lumiwanag ang bolang kristal. Nasilaw ang kanyang mga mata. Nakaramdam din siya ng init sa paligid. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Bolang kristal, ipakita mo sa akin ang kapalaran ng taong nasa aking harapan. Dahan-dahan siyang dumilat para makita kung ano ang ginagawa ng manghuhula. Panay ang kumpas ng kamay nito paikot sa bolang kristal. Narito na! Nakikita ko na ang sinasabi ng bolang kristal! Nanginig ang kamay ng matandang babae. Takot na takot itong nakatingin sa bolang kristal. Isinumpa ka nga at hindi nga ordinaryong tao ang gumawa nito sa iyo. Makapangyarihan siya. Hindi mo siya dapat ginalit at hinamon. Isinumpa ka niya para turuan ng leksyon. Nakakatakot siya. Kaya niyang baguhin ang kapalaran ng tao. Hindi siya dapat pinaglalaruan. Nasaan siya? Saan ko siya makikita? Sabihin mo. Tanong ni Edward. Hindi ko alam. Hindi masagot ng bolang kristal ang tanong mo. Ang masasabi ko lang, makapangyarihan ng lalaking yon. Hindi ko siya kaya. Naggalit na si Edward sa babaeng manghuhula dahil hindi nito masagot ang lahat ng kanyang tanong. Hinawakan niya ang bolang kristal para siya na mismo ang umalam sa lahat. Pero pagkahawak niya, nakaramdam siya ng malakas na boltahe ng kuryente dahilan para siya ay mawalan ng malay. Nanaginip na naman siya. Nakita niya ang matandang lalaki. Umaaligid ito sa kanya. Tumatawa ng paulit-ulit na parang nang uuyam. Nasaan ka? Bakit hindi ka magpakita sa akin ngayon? Alisin mo na, sumpa mo sa akin, parang awa mo na. Sigaw niya, pero hindi siya nito pinakikinggan. Nagising si Edward sa yugyog ni Mang Ben. Edward, binabangungot ka ba? Umuugol ka
Nasaan ni manghuhula? Ilang araw lang nakaalis ang matandang babae. Nahimatay ka at nilagnat ng araw. Mabuti na lang magaling-galing ka na ngayon. Masyado ka ng stress sa pag-iisip. Ipahinga mo na ang isipan mo, iho. Hindi pwede, Ma'am Ben. Kailangan ko makita yung matandang lalaking yun. Hindi ikot ang buhay ko hanggat hindi ko siya nakakausap. Nang tuluyan ng gumaling si Edward, sinamahan siya ni Mang Ben na galugarin ng kanilang lugar para hanapin ang lalaki. Inisa-isa nila ang mga pulubi sa kanilang lugar pero hindi nila nakita ang matandang lalaki. Baka naman wala talaga. Tama na, anak. Kailangan na nating tigilan ang paghanap sa kanya. Ilang araw na tayong halos sa kalsada na tumira. Tama na, pwede pa. Wala nang nagawa na si Edward kundi ang tanggapin na lang ang kanyang kalagayan. Iniwan nila ang lugar na yun at nagsimulang mamuhay sa bagong pagkatao. Lubos ang pasasalamat niya dahil hindi siya iniwan ng kanyang tagapag-alaga. Dahil hindi naman siya makapag-apply ng trabaho, nagtayo sila ni Mang Ben ng maliit na karinderya. Pinag-aralan niyang magluto at si Mang Ben naman ang nagtitinda. Isang araw, nalaman ng magulang niya ang kanyang tirahan. Pinuntahan siya ng mga ito para kumbinsihin na sumama na sa kanila. No, Ma'am, Dad. Nasanay na po ako sa buhay na ganito. Ayos na po ako. Saka, mababahiran lang ng masama akong itsura ang maganda niyong pangalan. Salamat na lang po sa alok niyo. Halos araw-araw siyang sinusuyo ng magulang niya pero hindi siya sumasama. Iniiyakan na siya ng kanyang ina. Nagpapakumbaba na ito pero hindi siya sumasama. Nahihiya na siyang ipakilalang anak ng kanyang magulang dahil sa kanyang kalagayan. Alam niyang kahit gaano karami ang pera ng mga ito, hindi siya gagaling sa mga doktor. Namuhay siyang kagaya lang ng mga normal na tao. Kahit nakakaranas ng panunukso lalo na sa mga bata, tinatanggap na lang niya yon dahil totoo naman ang sinasabi ng mga ito. Pangit siya at hindi na niya yun maaalis pa. Wala ng pag-asa dahil hindi na niya nakita ang lalaking may kagagawa nito sa kanya. Pero umaasa pa rin siyang balang araw makikita sila at makakahingi siya ng tawad. Kahit hindi na maibalik ang dati niyang itsura, gusto na lang niyang mamuhay ng walang iniisip at alalahanin at walang dinadalang mabigat sa kanyang konsensya. Isang gabi, habang nagsasarado sila ng tindahan, may isang babae na humahabol pa para bumili ng pagkain. Magandang gabi po. Naku, pasensya na po kayo ha. Pasarado na po pala kayo. Pero pwede bang bumili? Baka may natira pa. Kakauwi ko lang kasi galing sa trabaho eh. Naubusan ako ng gas kaya hindi na ako makapagluto. Baka po pwede makabili ng kanin at ulam. Ganun ba? Oo, meron pang tira. Mabutit nakahabol ka pa bago kami umuwi. Ma'am Ben, pagbilan mo naman si ate oh. Opo sir, sandali lang. Nang lingunin ni Edward ang babae, natigilan siya nang makilala ito. Sydney? Lawrence? Ikaw pala yan? Sa'yo pala itong karinderya? Biglang nahiya si Edward at dali-daling nagtago. Sandali lang, huwag kang umalis. Pigil sa kanya ng babae. Nakakatakot ang itsura ko. Nakakaya. Mawawalan ka ng ganang kumain. Sagot niya. Hindi naman ako tumitingin sa itsura ng tao eh. Puso ang tinitingnan ko, Edward. Saka, hindi ako maselan. Hindi rin ako judgmental. Napatingin si Edward. Napanatag siya dahil sa sinabi ng babae. Lumabas siya mula sa pinagtataguan at hinarap ang magandang dalaga. Lawrence nga pala. Sabi niya habang nakalahad ang kanyang kamay at formal na nakipagkilala. Sydney. Sa simpleng pagpapakilala sa isa't isa, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Wakas! Hapon na